Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal at good morning po sa inyong lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga ka-business natin sa ibayong dagat. At siyempre po mga ka-business, dito po kanina ako sa taniman ni tatay mga ka-business. At kukuha po ako ng kalamansi. Ayan, kasi marami pong bunga ng kalamansi mga ka-business. So, ayan mga ka-business, ang ganda. Doon pa ako ngayon galing sa Tala mga ka-business. Kasi nakakumpain po ngayon si tatay sa Tala. Tapos yung kapatid ko na nakabantay po doon ngayon mga ka-business. Sabi ko sa kanya, palit-palit muna tayo. Sunod-sunod na po ito na si tatay dinala sa Tala mga ka-business. Yan, pangalawa, pangatlo, pang-apat na. Yan. At dito po ako ngayon mga ka-business kasi si tatay may may bantay naman po doon mga ka-business. Nagpalit-palit kami kasi si kuya siya ngayon nakatuka sa pagbabantay. Ako naman ngayon mga ka-business medyo pahinga ng kaunti kasi halos 2 gabi na rin na walang tulog. Ganun po mga ka-business. Tapos mamaya babiyahe para may pang-alalay ko rin po sa pagbili ng mga pagkain na gagasol-gasolin sila ng tatay doon mga ka-business kasi yung kanyang shop medyo hindi sapat yung yung kita din mga ka-business. Kaya ayun, ako muna yung ako naman yung babiyahe at para mayroon pang tusto sa mga ka-business. Dami rin dahil kapos talaga mga ka-business. Nalala ko lang din yung mga ka-business, sana naman po makarecover si tatay uli po mga ka-business. Pero nanalangin din po ako mga ka-business na sana makauwi po si tatay dito na ligtas po mga ka-business. At siyempre lakas loob at panalangin lang po mga ka-business para hindi tayo mawala ng pag-asa po mga ka-business. So huwag po kayong umalis mga kapapi mga ka-business at babalikan ko po kayo tayo ngayon sa Tala mga ka-business. Madaling araw na po ito mga ka-business namin minamahal. At yun nga po uwi ako, kukuha ko ng short tatay. At si tatay po mga ka-business talagang maganda sana kung makarecover pa ulit si tatay mga ka-business. Kaya wag po sunang po na kayong umalis mga kapapi mga ka-business, balikan ko po kayo. So yun nga po mga ka-business, balik tayo. Ito na po yung kinuha ko na kalamansi mga ka-business. Ayan. Para po sa pamamawas po mga ka-business kasi puyat po na tapos siyempre mamaos kaya kailangan po natin magkalamansi po mga ka-business. At kinakain ko lang po ito mga ka-business para hindi masyadong yan. Nakakalungkot talaga mga ka-business pagka umuwi ka dito na wala si tatay. Po mga ka-business, talagang nakakaiba ang damdamin na sobrang lungkot ng bahay. Tapos yun, yung buhay ko mga ka-business. Sana maka-recover si tatay po mga ka-business. Pero malakas din ang loob po mga ka-business na makabawi siya. Pero talagang lumalaban po talaga siya mga ka-business. Talagang
Saludo ako kita sa iyo. Lumalaban talaga siya, hindi siya... Kasi, ang sabi po kasi talaga sa kanya ng doktor, mga kabisnes, talagang tutubuhan talaga siya, mga kabisnes. Kaya sana naman, kaya ni tatay, ano po. Ano kayang update lang po ito kay tungkol kay tatay, mga kabisnes. Kung ano po ang kanyang kalagayan, para at least alam niyo po na ano, na ganun po yung nangyari. At dun sa mga kabisnes natin na nagtatanong, Kuya Damulag, bakit hindi ka na pumupunta sa kabisnes sa house o family kabisnes at hindi ka nakapaalam? Ano po? Siguro, masagot ko po siguro, mga kabisnes. Napamanood naman siguro nila kasi nagbablog naman po ako, mga kabisnes. At hindi naman siguro lipod sa kanilang kaalaman na ganito yung nangyari sa amin kasi sinabi ko din naman sa isa sa mga kasama namin, ano, mga kabisnes, na yun, hindi ako makapunta at dahil sa problema kay tatay. At kaya ko na, mga business, sabi ko, mga business, at pabalikan ko po kayo. Ayun nga po, mga kabisnes, balik tayo. At doon po sa mga kabisnes, babalik po ako doon kay tatay ngayon. At mayroon na po akong naipon na isang dakot na barya, po, mga kabisnes, sa biyahe ko muna kanina. Kasi kailangan talaga magbiyahe, mga kabisnes, eh. Ayan, madami po, mga kabisnes, oh. Ayan. Yan yung kinita ko, mga kabisnes. So, dadalhin ko po ito doon sa kapatid ko para may pangbili-bili po siya, mga kabisnes, lang pagkain. Ayun, at siyempre mga kung ano-anong mga gamit na pwede gamitin tatay. Tsaka mayroon pa naman akong mga kabisnes, sobra-sobra dito. Yung kahapon ko rin na kinita. No po. 'Yun. At sana po, mga kabisnes, makauwi sa tayo na ligtas. At sana para masaya na rin. So huwag kayong umalis, mga papi, mga kabisnes, balikan ko po kayo. At yun nga po, no, mga kabisnes, balik tayo. Yun nga doon sa mga nag-comment na mga kabisnes natin na nag-alala din sa akin na dapat pumunta daw ako sa TBO doon sa ilan ni Kuya, ano po. Kaso lang po, mga kabisnes, wala pong mapag-iwanan si tatay. Sana po maintindihan niyo po ako, mga kabisnes namin minamahal, na hindi ko pwede unahin yung trabaho kasi sa buhay po ng aking magulang. Ano po, mga kabisnes, kahit ano pong mangyari, magkasama-sama po kami, mga kabisnes. Ang trabaho po, nandyan lang yan. At ang buhay po, hindi na po makikita. Ano po. Kaya pasensya na po kayo, mga kabisnes, kung may mga nagsasabi na medyo ako may isang katigasan na ganun. At pasensya na po kayo, mga kabisnes. Sana maunawaan niyo po ako na sa pamamaraan ko na ganito, mayroon po akong laya na gumawa ng sarili kong paraan. Hindi po ako pwede na umasa sa ibang tao, mga kabisnes. Kasi sino bang lapitan ko, sino bang masahan ko? Di ba po, mga kabisnes, hindi mo naman kailangan na sabihin na kailangan humingi ako ng ganito, humingi ako ng ganyan, pangailangan ng pamilya ko. Di ba po, mga kabisnes? Kung hindi masiring sikap. Kasi
alam naman nila yung kalagayan, mga kabisnes, alam naman nila yung kalagayan ko kung ano talaga ako sa ganitong sitwasyon ng aking buhay, ano po. Mga may nagsasabi din na porkit na hindi ako bayaran na yung utang at nakaahon na sa utang, iniwanan na naman yung kabisnes. Hindi naman sa ganun, mga kabisnes. Ang ang problema kasi dito, mga kabisnes namin minamahal, tungkol kay tatay, hindi po sa akin. Kasi kung sa akin na po mga kabisnes, wala naman akong dapat problemahin. Ano po? Kasi talagang hindi ko kaya na magtrabaho na nababayaan yung magulang ko kasi wala naman po siyang inasahan. Nakikita ko po yung mga kalagayan ng ano. Lagyan na lang po natin mga kabisnes. Banggitin ko na katulad ni Jonathan. Ilang buwan na walang kamag-anak na declaim. Naihatid mo siya sa huling hantungan, di ba? Hindi. Hanggang ngayon mga kabisnes. Kaya nga na alala ko mga kabisnes, mga kababe, na ipinaparamdam ko kay tatay na mayroon siyang pamilya. Kasi napapanood niya yun na sinasabi niya sa akin, ganito pala ang kalagayan ng isang tao na hindi mahalaga ang isang magulang, isang pamilya. Kaya lagi ko po sa kanyang pinapaunawa ang kahalagahan ng isang pamilya. Ganoon. Sabi ko sa kanya, mahalaga ang isang pamilya sa buhay ng tao. Ano po mga business. Ako talagang pinaparamdam ko sa kanya hanggang sa huling hininga namin mga kabisnes. Nasasamahan ko siya ano po. So, pasensya na po kayo mga business sa mga nagkukumen na bakit hindi pa ako pumupunta sa kabisnes house. Hindi po pwede iasa mga kabisnes yung problema ko. Ayun. Kasi iba po yung iba po yung takbo, iba po yung hindi umaasa. Kumbaga parang paawa o anong bagay na po mga kabisnes. Habang may buhay, dira lang mga kabisnes. Huwag nito po. Mangyari ang mangyari. Pero basta hindi ako alis sa tabi ng tatay niya na mga kabisnes. Alis ako, pupunta na naman ako kay tatay. Hatid ko yung kinita ko ngayon doon para may mabili si kuya ng pagkain at saka kung anong pangangailangan nila, mga kabisnes namin na mahal. Kaya samahan niyo po ako sa simpleng vlog na ito mga kabisnes. At yan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kamag-anak ko. Good morning po sa inyong lahat. At sana lagi po kayong malusog at mas mabuti nga kalagayan sa bayong dagat, mga kabisnes namin dyan. Minamahal, ingat po kayo dyan mga kabisnes. Thank you very much sa inyong tulong at suporta sa kay Kuya nyo Damulag. So, hanggang dito na lang po mga kabisnes. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Binabanat lang po tayo mga kabisnes namin minamahal.